Hello mga abe, welcome to my channel. Ako po ang inyong lingkod, Kuya JDL. At isa na naman pong video ang pag-uusapan natin. Pero bago tayo mag-usap, nais ko muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta ng ating channel, lalo na po yung ating mga members, ang ating mga kaabe, kahugot at kadear Kuya JDL. Lately, nakakalimutan ko na magpasalamat at i-shoutout kayo. Maraming salamat po at sa lahat po ng mga nanonood pa rin ng ating channel. Thank you. Bagamat halo-halo yung ating mga pinopost, no, nandiyan pa rin po kayo. Kaya sa lahat po ng mga bago dito or hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, sana naman po ay masuportahan nyo ako para lumaki ang ating komunidad. Okay? So, kamusta po ang weekend ninyo? At ako po medyo maulan dito sa Toronto at hindi ako masyadong nakalabas. No, shoutout pala kay Kuya Balbas at congratulations no sa bago nilang bahay, sa lahat ng nakakatanda pa kay Kuya Balbas sa ating mga subscribers. Batiin niyo si Kuya Balbas nyo. Hindi na siya masyado nakakapag-YouTube, no. Pero anyway, ano ang pag-uusapan natin ngayon? And pag-uusapan natin ito GoPro, no. Okay? So matagal na po akong gumagamit ng GoPro. Sa katunayan, meron nga akong subscription para dun sa kanilang apps, no? Ginagamit ko pang storage ng aking mga nakukunan dito. Nung simula kami nagka-GoPro is GoPro Hero 5 hanggang eto sa GoPro Hero 11, no? At hindi na po ako bumili kasi so far naman talagang napakalaking tulong po nito, lalo na kapag ang mga lakad namin sa mga sa mga adventures kagaya ng mga beach or yung akit ka ng bundok or yung mga rugged na activities, no? So napakadaling dalhin at talagang matibay. Sa katunayan, meron din ako nitong 360 nila, yung GoPro Hero Max. Hindi na ako bumili ng iba pang 360 kasi madalang ko naman ginagamit. Pero sa mga content na kailangan kong gumamit ng 360, syempre, dinadala ko to especially sa mga, sa mga travel natin. Pero ito, naging selling sa akin itong GoPro Hero 11, itong Volta. No? Dahil ito po ay pwedeng Bluetooth, tripod, pwede ring maging tawag dito, yung battery. No? So, eto ang lagi kong ginagamit at napaka-useful nito. Hindi ko lang magagamit ito kapag nasa ilalim ng tubig, no? Pero meron akong casing, no? So, talagang fan ako ng GoPro Hero, no? At ngayon, meron akong isang setting nito na talaga namang matagal ko nang gustong gamitin. Imagine niyo, halos maglilimang taon na sa akin tong GoPro na to. Ngayon ko lang talaga nagamit. Ilang beses kong sinubukan gamitin yung tinatawag na Star Trail time-lapse, no? Meron na siya, no? Kakaiba 'yon mga abe, no? Kung kayo ay content creator at meron kayong mga pang B-roll na gustong gawin o pang hobbies lang na gusto niyo lang makita yung takbo ng mundo na umiikot siya sa gabi at makikita nyo yung mga stars, no? Yung mga bituin na parang naglo-long exposure siya. Meron na siyang setting, no? Star Trail na time-lapse, no? So, yung ginamit ko doon, yung settings, no? Alamin nyo na lang sa mga content creator, no? Mahirap pa paliwanag, no? Pero, ang gusto kong pagtuunan ng pansin, matagal ko na siyang gustong gawin. Dahil nung huli ko siyang ginawa, noong nandun kami sa Sahara Desert, no, ng gabi, inumpisa ko siyang gawin ng mga alas 9. Every 30 minutes, no, mga wala pang isang segundo yung aking nakukunan. So, talagang kailangan mo ng gabing-gabi at kailangan mo ng mahabang oras para kumuha ng Star Trail na clips. So, i-share ko sa inyo kasi recently, nung weekend, nanonood kami ng drive-in cinema, yung outdoor na movie dito sa may New Market dito sa Canada, no? So, kayo po, yung mga nanonood na taga-Toronto or taga-Ontario, no, marami akong content about dyan sa drive-in cinema. Diyan lang naman kami laging pumupunta sa sa New Market. So, sinubukan kong ilagay sa ibabaw ng sasakyan ko to, no? So, eto ang niya, no? Tinripod kong ganyan, mga abe. Tapos, nakatingala. Right? Yan, nakaganyan siya. So, para yung mismong itaas lang yung kukunan niya. At siguro mga 1 oras at kalahati, no? Pero mga after ng 15 seconds lang,
yung ating nakunan. So, gusto ko niyang i-share sa inyo yung nakunan natin yung resulta. So, hindi ko na siya inedit. So, raw files yun. So, tingnan nyo itsura, no? Panoorin nyo po, 15 seconds ng inyong buhay. So, ayun lang mga abe. So, sana po, yan, ma-inspire din kayo sa lahat ng may GoPro na ganito. Palagay ko yung sa 12 at sa mga susunod pa, meron din ito, no? Pero, ang nakita ko, yung DJI Osmo Action Camera, meron na rin silang settings about nito. So, pero, yung mga nasa GoPro, especially from 11, wag kayong manghihinawa, wag nyo na ibenta, no? Importante ma-maximize yung mga gamit nyo. Alright? So, ang maganda lang, ang importante nyo lang tatandaan, kapag kukuha kayo ng mga ganon na Star Trail or sa mga long exposure, kagaya yung alam nyo naman sa mga photography, no, pinag-uusapan yan, dapat talagang sobrang walang unnecessary na ilaw na papasok, no? So, makikita nyo dito sa side na to, ng kuha ko, no, medyo maliwanag kasi dun sa side dito, nandun yung isang projector. Nandun yung projector na tumatama doon sa pinanooran namin sine. Siguro, kahit pa paano, nahahapyawan yung lente ko ng GoPro, no, at nakasasagap niya. So, may pagka-haze yung banda dito. Pero okay naman, kung makipapansin nyo, no, nakikita nyo pa rin yung, yung movement ng ilaw or ng mga bituin. No? Pero siguro sana kung kung maaga nagdilim, no, sa pa lang sa isang, kasi back to back yung movie na yun, sa unang movie pa lang sana ginawa ko na. Pero anyway, ang totoo niya, nagkamali ako hindi pala, iba pala yung setting na nagamit ko. Ang nagamit kong setting nung time na yun tawag dito yung videos. Tsaka hindi pa ganun kadilim yung langit. So dapat talaga pagka summer kasi late nagdidilim yung langit dito, no, sa Ontario or sa North America. So kailangan talaga madilim na madilim kasi pag madilim na yung langit, mga 9 o'clock ng summer or 10 o'clock, no, the very least, makikita nyo na naglalabasan yung mga bituin. Pag nakita nyo na naglabasan yung mga bituin at hindi naman full moon, no, magandang kumuha ng mga ganito kasi talagang, ibig sabihin nun, dark talaga yung langit, tapos walang ulap, no, ito yung makikita nyo lang yung mga bituin. So, yun lang mga abe, share ko lang sa inyo, sa mga, sa mga interesado, i-text nyo lang, i-chat, i-message, i-comment nyo lang sa comment section, no? Baka doon ko na lang sagutin yung setting ko dito sa, sa GoPro ko na to, nung ginawa ko yun, mga abe. Yun lang mga abe, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana kahit papaano, may napulot kayo na konting style na naman sa pagbablog dito sa ating content. Okay mga abe, maraming salamat po. Sa uulitin po ulit abangan nyo po yung mga videos natin. Okay, shoutout po sa lahat. Best regards, Kuya JDL. Bye!